Happy Lord's Day po sa bawat isa. Happy Lord's Day. Sabihin niyo po sa inyong mga tabi, Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. Hindi ko na po alam kung pang ilang Lord's Day na po ngayon. 41st. 41st Lord's Day. Maraming salamat. Alam niyo po, pag po yung mga tagapagturo, yung po mga pastor po natin, nagpapasalamat po kami sa aming mga konsensya sa paligid, slash mga nagre-remind sa amin. 41st Lord's Day, ika-41 na araw ng Panginoon. Congratulations po sa ating pong head pastor ng Filipino Christian Church Manila sa kanila pong pag-iisang dibdib kagabi at sa kaarawan po ng pastor's wife. Itago po natin siya sa pangalang Sister Ana Gomez Ilagan. Ayan. Sa kanila pong bagong yugto ng kanila pong buhay. Amen? Praise God. Mga kapatid, ang ating pong mensahe po ngayon ay na mamuhay bilang marunong at hindi bilang mga mangmang. Aroy. Yan. Tandaan po natin na time is gold. Amen? Amen. Bilang mga mananampalataya po ay isa po sa mga pinakamainam at pinakamabuti na bunga o resulta po ng ating pong kaligtasan at pagkatawag po ng Diyos sa atin ay ang ating pong mabuting paggamit, mahusay na paggamit, aktibong paggamit, batay po sa kalooban at kagustuhan ng Diyos sa ating pong mga oras. Amen? Mapapansin nyo po sa ating pong mga Canvas slides na Tagalog ang ating pong gagamitin sapagkat si Pastor Mark po bilang pong FCCPH Overseer, isa po sa mga inilabas po natin sa Manila at sa Batangas ay ang pagsasalin sa wikang Pilipino ng ating pong Statement of Faith at ang ating pong proseso ng membership ng bawat churches. Nasa proseso po tayo ng pagtatagalog o sa Pilipino ng ating pong pananampalataya o statement of faith at ng ating pong membership class. At bilang pong pagpapakita ng mabuting halimbawa sa ating pong mga kapastoran, ang ating pong mga Canvas slides ay nasa wikang Pilipino. Mapapansin nyo rin po dyan na meron po tayong pong congregation response o tugon ng iglesia, basahin. Pag nakita nyo yun, ibig sabihin, sabay-sabay po natin pong basahin. Amen? Pero bago yun po, ay tayo po muna ay manalangin. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong salita, kagaya po ng sinabi ni Propeta Isaiah, hindi ito babalik nang hindi po natutupad ang kalooban at ang iyo pong layunin. Saliksikin niyo pong patuloy ang aming pong mga puso, ang aming pong mga buhay, ang inyo pong pagpapatawad sa isip, salita at sa gawa. Kung wala nga pong pagtitigis ng iyong banal na dugo, ay walang pagpapatawad. Salamat, Panginoong Jesucristo, bagamat hindi karapat-dapat, minarapat mo, O Diyos, ayon lamang sa iyong sukdulang biyaya at kahabagan. Kaya sa pangangaral po ng iyong pong salita, mahayag ang iyong kalooban, mangagturo po kayo, banal na Espiritu ng Diyos, at patuloy niyo po kaming ibalik sa kagalakan, kapayapaan, at kahinahunan sa iyong pong presensya, sa pangalan ng aming dakilang Diyos na kapagligtas. Amen at Amen. Mamuhay bilang mamuhay bilang marurunong at hindi bilang mga mangmang. Kausap po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso. Patapos na po tayo dito sa aklat ng Efeso at lulundag pagkatapos po ng kabanatang 6 sa aklat po ng Santiago. Minarapat po ni Apostol Pablo, ano ba ang buhay ng isang tinawag ng Diyos? Amen? Paano ba ginagamit ng isang matalino at hindi isang mangmang na mananampalataya? Take note. Ginamit ni Apostol Pablo ang dalawang salita, marurunong at mangmang, na ginamit ng manunulat ng aklat ng Kawikaan. Amen? The wise and the fool. Sa Tagalog po ay ang marunong at ang hangal o
mangmang. At ang kausap po niya ay mga mananampalataya sa Efeso. Amen? Kaya naman po, sa binasa po ng ating kapatid kanina, Efeso 5:15-17, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Paano po ba natin dapat gamitin ang ating panahon? Amen? Sabihin po sa katabi mo ay i-ready mo ng iyong puso. Amen? Huwag muna nating pag-usapan yung mga latest sa K-pop, latest sa inyong pong mga hinahangaan po ng mga artista. Huwag nyo muna pong pag-usapan yung magkakasunod-sunod na lindol, focus, o mainam po ng ating pong atensyon ay ilagay sa ating pong mga Biblia, ay buksan yung ating pong mga notes, manually and digitally ilabas. Number 1, gamitin ninyo ng mabuti ang bawat oras dahil masama ang panahon. Sinasabi po ni Apostol Pablo dito, gamitin ninyo ng matalino at masigasig ang pagkakataon na ibinibigay ng oras para sa Diyos. Huwag niyong hayaang masayang. Amen? Isa sa mga binibigay ng Diyos sa atin ay ang oras, at kapag tama man o mali ang paggamit mo sa oras, hindi na yan pwedeng maibalik. Amen? Kaya naman po, sa bagong tipan, I hope po nasusundan po ako ng ating po sa media, sa bagong tipan, 4 lang na beses ginamit ang salitang ito, matalinong paggamit. Galatia 3:13, 4:5, Efeso 5:16, at Colossus 4:5. Sa aklat po ng Galatia, yung pong matalinong paggamit ng oras, sa English ay redeem the time, tubusin ang oras. Literal na pakahulugan. Ang ibig sabihin nito ay iniligtas tayo ni Kristo doon sa sumpa ng kautusan, at kung si Kristo po ay iniligtas tayo sa sumpa ng kautusan, ano ang sumpa ng kautusan? Yung pong kabayaran ng ating kasalanan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, yung ating pong pagkaalipin sa kasalanan, at yung ating pong kamatayan, physical death at spiritual death. Sa Efeso at Colossus naman, mas pinatindi ang kahulugan. Bilhin o sulitin ng buo. Bila palang mananampalataya, yung palang oras, kailangan pala, kagaya po ng pagtutubos, ay binibili pala natin. Ano ibig sabihin nun? Sinusulit natin kung paano natin matalino na ginagamit. Amen? Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, ay samantalahin ang bawat pagkakataon. Dagdag pa niya, ang salita pong kairos sa wikang Griego o time na ginamit ay tumutukoy sa mga pagkakataon na dumarating sa loob ng panahon. Kaya hinihikayat po tayo ni San Pablo na sulitin at kunin agad ang bawat pagkakataon para sa ating ikakabuti. Amen? Sa wikang Ingles, do not waste time. Tinubos tayo ni Kristo sa pagkakasala, at kasama po sa pagkatubos sa ating kasalanan, pagkakaalipin sa kasalanan, kaparusahan sa kasalanan, at walang hanggang kaparusahan sa kasalanan sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Ang tama, aktibo, marunong, at hindi nagsasayang ng oras sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya, ang sabi niya dito sa ating pong buod, ang ibig sabihin po ng parirala, gamitin ng mabuti ang bawat pagkakataon. Sabi mo sa katabi mo, gamitin ng mabuti ang oras. Ilang beses po ba tayong nagsasayang ng ating pong mga oras? Amen? Hindi po ba? Pampalipas lang ng oras. Nakaka-relate po ba tayo? Yes. Samantalahin ang bawat tsansa o ang bawat pagkakataon.
na nagpapakita po ng matalinong paggamit ng oras at aktibong pagkilos. Amen? Hindi po sinasabi dito ni Apostol Pablo na tayo po ay maging workaholic. Hindi po yun. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na lahat ng ating oras ay isubsob sa trabaho. Na kulang na lang ay matanggal ang ating mga ginagamit na retinol. Di ba? Hindi po yun. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay pagtutubos ng oras o matalinong paggamit ng oras. Hindi dapat sinasayang. Amen? Kaya naman, ang tugon ng iglesia, basahin po nating lahat. Basahin po nating lahat. Oras huwag sayangin, samantalangin huwag aksayahin. Amen? Amen. Kasama pala sa ating pong pagkatubos ng ating Panginoon Jesucristo. Kasama pala sa ating pong pagiging anak ng Diyos ang mabuting katiwala ng mahusay. Pansinin po natin yung mga ginagamit na salita ni Apostol Pablo. Aktibo, mahusay at marunong na paggamit ng oras na hindi naaksaya. Nagagamit ng lubusan para sa kalooban at pagsunod sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya sabi dyan, oras huwag sayangin, samantalain huwag aksayahin. Kung mapapansin nyo, parang redundant ang tawag dyan, reinforcement. Kaya naman, bakit po natin kailangan gamitin ng tama ang ating mga oras at huwag sayangin? Ayon kay San Pablo. Amen? Why? Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang panahon ay masama. Verse 16. Efeso 5, nakalagay dyan 6, pero verse 16 niya, nagkamali po ako. Okay, tama yan. Bakit kailangan matalino, hindi tayo nagsasayang ng oras sa paggamit natin ng oras bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga tinubos ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ang panahon ay masama. The days are evil. Amen? Ano kayang ibig sabihin po nito? Ang panahon ay masama. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa salitang ang panahon ay masama? The days are evil, kung bakit kailangan natin aktibo, matalino, mahusay at hindi nagsasayang ng paggamit po natin ng oras para po sa pagsunod at ikakaluwalhati ng Diyos. Una, ang salita pong masama dito ay hindi lang tungkol sa sakit o hirap ng katawan, kundi tungkol sa kasamaan ng isip, gawa at ugali ng tao. Sa Biblia, ang salita pong masama ay ginagamit para ilarawan ng mga taong sakim, walang pagpapasalamat, hindi tapat, at gumagawa ng mali laban sa Diyos. Ibig sabihin, yung ating pong nasa paligid, yung mga pinapauso ng mundo, yung kaugalian ng mundo. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga mananampalataya sa Efeso, mga mananampalataya dito sa Filipino Christian Church Manila, mga estudyante, mga nanay, mga tatay at mga kapwa ko kapastoran, ang matalino, mahusay, at hindi nagsasayang na paggamit ng oras ay kinakailangan bilang mananampalataya dahil ang mundo na nasa ating paligid, yung kanyang isip, yung kanyang salita, yung kanyang gawa, yung kanyang mga pinapauso ay taliwas, kontra, labag sa mismong panuntunan ng Panginoong Diyos. Amen? Kung ang iglesia ay gustong protektahan ang kasal, yung kongreso gusto namang ipaghiwalay ang kasal. Amen? Kung yung pong mundong ito ay hindi ko po alam kung saan
papunta, o alam natin kung saan papunta, labag. Nasabi ko nga kay Pastor Benny, tayo nga kayo, Pastor Benny. Ayan. Salamat po. At nabanggit ko na rin kay Pastor Eman, at yung Caloocan, na nag-consult sa akin, nabanggit ko na rin. Sabi ko, next year ang una nating pag-usapan sa ating meeting. Ano ba ang pinapauso ng mundong ito sa mga kabataan natin? Pag-usapan na natin tayo mga pastor, ang National Puso Conference. Kapag ang mga kabataang yan, ang bit-bit na tradisyon, paniniwala, kaisipan, ay taliwas sa salita ng Diyos, anong uring iglesia ang ating maasahan? Kapag ang ating mga kabataan, ang kanila pong pagtingin sa kanilang katawan, pagtingin sa pag-ibig, pagtingin sa singleness at pagpapakasal ay hindi batay mismo sa aral at liwanag na tinuturo ng Diyos. Bilang mga iglesia ay hindi tayo nagtatagumpay sa pagdidisipulo. Akala na maraming kapastoran, yung go and make disciples, ito pa. Akala po kasi natin ang main verb ng Great Commission ay yung go. Kaya marami iglesia ang lahat na ata ng okasyon, puro evangelism. Nakalimutan natang i-check sa wikang Grego na ang pandiwa o main verb dun sa salitang yon ay make disciples. Na kung saan yung pong pagbabahagi ng salita ng Diyos ay nasa ilalim lang ng pagdidisipulo. At hindi siya ang pangunahin o primary calling ng iglesia. At sabi ko, tulungan nawa ako ng Diyos na maibaba ito. Make disciples, disipulo. Kaya nga yung susunod ay teaching them to obey, some, no, all what I have taught. At yung banal na spirito, yung mismong magpapaalala. Kaya sa buwan ng Oktubre, sabi ko, it is high time. Let's talk about this. Lahat ng issues nila about sa puso. Di ba? Hindi yung nasa pitos pa lang gusto ng mag-asawa. Amen. Hindi yung pagdating sa eskwelahan nila, ay sila ang gumagawa ng tama, sila yung naninindigan sa tama, sila yung gustong maging asin at ilaw, ay tila baga, nape-pressure sila sa lahat ng uri ng pressure, blood pressure, low pressure. Bakit hindi natin idisipulo itong mga kabataan ito? Amen? Kaya ang magandang tanong, ang ating bang paggamit ng oras ay nagpapakita ng ating matalino, marunong at mahusay na paggamit dahil tayo ay mabuting katiwala? Magandang itanong po ito sa ating sarili. How do we use our time? Yung bang mga pinagkakabalahan at paggamit natin ng oras? O kung paano natin ginagamit yung ating oras ayon kay San Pablo, bilang mga matatalino na mga mananampalataya o marurunong na tinubos ng ating Panginoong Hesus, hindi lang ang ating kaligtasan kung paano tayong gumamit ng oras. Nagpapakita po ba ito ng isang matalino, marunong at mahusay na paggamit ng ating pong mga oras? Amen? How do we use our time? Again and again, extreme yung kabilang pagmamalabis. Hindi sinasabi dito na Apostol Pablo na maging subsob kayo sa trabaho na huwag na kayong matulog, magpahinga, hindi. Kailangan balanse. Kaya ito po yung mga magandang tanong para sa atin. Saan po natin isinusubsob? Grabe itong Tagalog na to, no? Isinusubsob. Ano ba yung sabihin ng isinusubsob? Saan natin binababad yung ating oras? O sino po namang naglalaba dito? Taas po ng kamay yung mga naglalaba.
Mga nagpapalaundry na. Jairo Joshua. Ibig sabihin ay sinusubsob, ibig sabihin parang damit, ito yung planggana, nilalagay mong ganyan, ibinababad mo. Saan tayo nagbababad? Kapag si Pastor Mark ay nagpuyat ng araw ng Sabado at nag-K-drama hanggang 2 a.m. at siya po ay mag-online Sunday service na lang, shame on Pastor Mark. Pinagpalit ko ang araw ng Panginoon para lang kay Lee Donggu Para sa akin. at kay Lee Dongga. Shame on Pastor Mark. Kapag si Pastor Mark ay hindi nag-church dahil nakipagkwentuhan hanggang alas 4 ng madaling araw ng linggo sa SM North EDSA, at minessage ko si Pastor Eman, may ginawa kasi akong final requirements, di umano. Shame on me. Saan po natin isinusubsob at inilala ng ating oras? Sa pagiging ningas kugon o pagpapakahusay at pagpapatibay at paglago ng ating relasyon sa Diyos? Question mark. Relasyon sa kapwa mananampalataya. Kilala po ba na, alam niyo, isa sa mga pagpapala ng mga maliliit na iglesia, kilala natin ang bawat isa. Amen? Amen. Isang malaking kabalintunaan. Ayan na naman, kabalintunaan, kabaliktaran. How ironic na kay liit-liit na lang natin 50, 60, tapos 10 taon ka na dito, 9 years, kasi hindi mo man kilala ang bawat isa. Hindi man lang tayo nakapag-build o nakapagtayo ng isang relasyon. Di ba? Na kapag may nagpa-pray request, please pray for Brother Kwak-Kwak, nasa hospital po siya ngayon, tapos ang reply mo, sino po siya? Sinasamantala po ba natin yung kapag nandito tayo sa ating iglesia, kilalanin, batiin, wag na po nating pong hintayin na ay dapat silang lumapit, dapat sila yung makipagkamay. Go! Kaya ako napapansin po niyo si Pastor Mark, ang tanong ko po sa inyo, nakamayad ko na po ba kayo? Ginagamit po ba natin yan sa pagpapatibay at pagpapalalim ng salita ng Diyos? Amen? Kung mas kilala pa po ninyo si Chris Aquino, Bea Alonso, Piola Pascual, kaysa kay Moses, kay Joshua, at sa mga propeta, meron tayong problema. Epidemya ng kawalan ng pagkakilala sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Minsan hindi tayo maintindihan ng mga taga-ibang bansa. Sa amin, bawal magbitbit ng salita ng Diyos kasi iko-confiscate yan. Correct? Dito, napakalaya natin. Pero hindi pa tayo nakakapagbili ng ating personalized Bible. Hindi ako lalampas. Personalized Bible. At kung bibili man tayo, ang ating itatanong, wala bang libre sa church? Anyari sa atin. Tapos makikita mo magpo-post, money is not an issue. Wow. iPhone 38, iPhone 78, wala pang ganyan, advance lang po ako. Tapos pagdating po sa salita ng Diyos, nakabili ka na ba? Ikaw ba ay bumili na ng yung personal na Biblia? Alam mo, magandang magtipid tayo, Pastor Mark. Meron bang libre sa church? Pagnilayan po nating mabuti, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, pagnilayan nating mabuti. Kung saan po natin inilalaan ang ating mga sarili at kung saan natin isinusubsob ang ating mga sarili sa paggamit po ng oras, ito po ay nagpapakita kung ano ang ating prioridad at kung ano po ang ating kayamanan at kung sino po ang ating pinaglilingkuran. Amen? Amen. Your time demonstrates or show
kung sino po ang ating prioridad at kung ano po ang mga itinuturing po nating kayamanan sa buhay. Amen? Paano po natin ngayon i-apply? Pagsasabuhay. Point number 1 pa lang yan. Kaya sabi ko kay Pastor Eman, ngayon pa lamang ay ako humingi ng kapaturan kasi hanggang verse 21 yan, yung hanggang doon sa kayo ay magpuspos ng banal na spirito at huwag maglalasing. Next week yun. Baka abutin tayo ng dito ng 2 oras. Application. Pagsasabuhay. Number 1. Dahil ang panahon ay masama, yung pinapauso ng mundo ay taliwas sa salita ng Diyos, paano natin matalinong ginagamit ang ating oras? Number 1, samantalahin ang panahon upang magbalik loob sa Diyos. Amen? Bakit hindi natin gamitin yung ating binigay na oras ng Diyos para yung relasyon natin sa Kanya, kung makulimlim man yan, nakagaya po ng ulap, at kung mas malamig pa yan sa refrigerator po ninyo, bakit hindi tayo magbalik loob sa Diyos? Isang malaking pagkakamali, Pastor Mark, Kristiyano na ako, bakit pa ako magbabalik loob sa Diyos? Ang pagbabalik loob sa Diyos o ang pagsisisi sa ating mga sala, araw-araw, amen? Unless di ka na nagkakasala. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, examine yourself. Di ba? Manalamin. Nakakatakot pag nagsalamin ako, ang makikita ko, ibang tao. Ano ibig sabihin nun? Bago tayo matulog, kumusta kaya ang naging araw ko ngayon? Napanindigan ko ba yung pananampalataya ko? Nadakila ko ba ang Diyos sa buhay ko ngayon, sa araw na ito? Ginamit ko ba itong araw na ito para mas lalo siyang makilala? Tinatanong pa po ba natin yan sa ating mga sarili? O yung, ano kaya ang pizza? 12 inches o 14 inches? Ano kaya ang, ano kaya ang latest kay Marites? Di ba? Do we still examine ourselves? Amen? Pinagninilayan pa po ba nating mabuti yung takbo ng relasyon natin sa Diyos? Mga kapatid, ang malaking problema natin, we stop thinking, we stop meditating, and we even stop evaluating na humihinto na po tayo sa pagtatanong sa ating mga sarili. Ayaw naman natin tanungin tayo, correct? Personal po yan, Pastor. Pero ayaw din naman nating pagnilayan ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Alam niyo po, kagaya po ng stoplight, kung puro yan go, magkakabungguan po tayo, correct? Kinakailangan at marapat sa ating buhay na nagre-red din tayo. Stoplight. Kumusta kaya ako ngayon? Amen? Yung pong mga mahal sa buhay natin na kailangan po na bahaginan ng salita ng Diyos, samantalahin din po natin. Amen? Baka kunin na yan ni Lord na hindi nakakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Kapag ikaw yung malapit sa kamag-anak mo na hindi pa kumikilala sa Diyos, sa kaibigan mo na hindi pa kumikilala sa Diyos, samantalahin mo na bahaginan siya. Kami po sa aming batch sa PBS College of Bible, we were shocked. Biruin niyo po, 29 years old, due to heart attack. Napakabata. Wala pang 2 years na kasal. September 26, Friday, habang naglalaro po ng badminton si Pastor Mark, tinawagan ako. Yung batchmate natin, batch 2018 po kami, namatay. At nakipaglamay po ako noon. Ano ibig sabihin po noon? Madalas, we take for granted time. Amen? Na ang ating isip ay, tayo yung may hawak ng oras.
Na tila baga dinidiktahan at pinapangunahan natin ng Diyos na magigising ka pa. What if hindi ka na nagising? Pangalawa, dahil ang panahon ay masama, paano natin matalinong ginagamit ang ating mga oras? Samantalahin ang panahon upang magpatawad at humingi ng tawad. Amen? Ito ang pinakapaborito ng FCC Manila. Paghingi ng tawad at magpatawad. Amen? Bakit mahina? Ulitin ko. Ito ang pinakapaborito ng FCC Manila. Samantalahin ang panahon upang magpatawad at humingi ng tawad. Huwag po nating hintayin na tayo po ay kunin ni Lord na may mga sama pa tayo ng loob sa ating kapwa mananampalataya at hindi kapwa mananampalataya. Amen? Amen. At ang tunay na ebidensya na nang nakapagpatawad na tayo ay pwede ka na makipag-reunion at makipagkita sa tao. Pag nakita mo na siya na wala ka ng sama ng loob, nakakasmile ka na, patunay yun na nakapagpatawad ka na. Pero kapag po nakita mo siya at ang nasa isip mo, tandaan mo, babangon ako, dudurugin kita. At isang bala ka lang at hindi ka aabot ng 120 sa Kapampangan yon, hindi ka aabot din ng 120 years old, mamamatay ka rin. Meron pa rin tayong unforgiveness. Amen. Merong isang tiga CCF, yung head ng missions nila, ang sabi nila, Lord, ayaw ko na bahaginan ng salita ng Diyos yung aking tatay. Kasi Lord, kasi baby Christian pa, ako believer, tapos ito, sineran ko magiging believer, kung mag-away kami sa langit. Literal. Siyempre, di pa niya lubusang naunawaan kung ano magiging kalagayan po natin. Samantalahin natin. Amen? Ang sama po ng loob at galit ay hindi po bank savings. Hindi po yan binibigyan ng interest sa puso. Amen? Nagpapatulong tayo sa Diyos na Panginoon. Ang hirap magpatawad sa taong ito kasi ganito ang kanyang ginawa, pero dahil benepisyaryo ako ng pagpapatawad, tulungan mo kong magpatawad. Kasi kung ako lang, hindi ko talaga kaya. Amen? Napakalaking kabalintunaan na gusto-gusto natin na patawarin tayo ng Diyos, pero ayaw naman natin magpatawad sa ating kapwa. Baligtad. Unforgiveness. Amen? Lalo na sa mga pastor. Isa sa mga issue ng pastor ay ang dami-daming mga unforgiveness ng mga pastor minsan. Amen? Kasi kapwa na pastor ang kausap mo. Alam po ba ninyo na mas madali pang pakitunguhan ng paperworks kaysa sa people works? Di po ba, LRB? Oo. Di ba? Kaya samantalahin ang panahon upang magpatadumingi ng tawad mga nanay at tatay after po ng ating pong Lord's Day ngayon, 41st Lord's Day. Kung may mga samaan kayo ng loob naman, pag-usapan nga ninyo, magpatawad na. Amen? Kung may mga samaan kayo ng loob sa inyong mga pamilya, huwag nyo na pong gawing bank saving yan. Hindi yan tatanggapin ng GoTime at C-Bank. Amen? Yung mga nagkatampuhan dito bago kayo pumunta rito dahil hindi kayo nagkasundo, kung bang kutsarita o kung bang tinidor, magkapatawaran na mga kapatid. Tulungan po tayo ng Diyos. At ang pagpapatawad po ay hindi na po yan hanggat maaari pinapatanggal, di ba? Sapagkat merong isang naghihintay na gagamitin niya ang sama ng loob at hinanakit. At yun ang kaaway. Amen? Pangatlo, samantalahin ang panahon upang huwag magpapetiks-petiks o maging ningas kugon. Mga estudyante, huwag nyo nang hintayin ang deadline bago kayo gumawa ng assignment. Amen? Mga nanay at mga tatay, huwag po tayong maging ningas kugon o petiks dito sa Filipino Christian Church Manila. Amen? Amen. Yung mga bakante nating ministry, nag-spiritual discovery na tayo ng ating spiritual gifts,
Ano na po ang ginawa po natin? Hindi ko po yan ipapaalala ko yan sa ating mga pastor. Amen? Sinamantala po ba natin ang pagkakataon after we discover yung ating mga spiritual gifts? Napunahan yung mga bakante dito sa Filipino Christian Church Manila. Saan po tayo mga area ng ating buhay na tayo ay nagpapapetex-petex o nagiging ningas-kugon kasi we take for granted time. Inaaksaya po natin yung oras. Sayang. Amen? Inaaksaya natin. Dahil ang panahon ay masama, paano natin matalinong ginagamit ang ating mga oras? Samantalain ang panahon upang maging masigasig sa ating paglilingkod sa Diyos. Pagsamba at sa ating mga gawain sa iglesia. Amen? Lahat ng ating outreach, lahat ng ating gawain dito, kailangan na ipapasok natin sila sa iglesia. Amen? Amen. Hindi po tayo dapat gumagawa ng anumang activity, mapa men's, women's, o kung anumang ministry na kung saan may particular lang silang pupuntahan. We are not fulfilling our purpose. Amen? Makakalungkot yan. Kung saan lang sila gusto na ministry of fellowship, doon lang sila mag-a-attend. Kapag ang ating mga aktibidades ay hindi natin sila nadadala sa lingguhang pananambahan, kasi non-negotiable ang Lord's Day except life and death emergency, we are not serving our purpose. We are just wasting our money. Amen? Walang mananampalataya na believer po ako pero pang third Sunday lang po. Ha? Busy kasi. Followers and disciples of Jesus. Nakasuot pa ng t-shirt. Pero pang women's fellowship lang po ako umaaten. Ha? Binago mo na yung Book of Exodus. Ibigay ninyo ang inyong sarili tuwing women's fellowship at huwag kalimutan. Ay, napaka-faithful mo. Parang ibang Bible ang binabasa ko ah. Binago na ba ni Lord? Ano yan? Third Sunday Revised Version? Amen? Kapag ang ating mga gawain ay hindi po natin na ipapasok sila sa pagdidisipulo. Lalo na kapag 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, and the same. Second Sunday, third Sunday, fourth Sunday, Christian only. It's time for us to pause and to evaluate. Amen? Because Lord's Day, youth class, adult class, non-negotiable. Sabihin mo nga sa tabi mo, non-negotiable? Sa ating mga pamilya dito sa FCC Manila, pangapat, bato-bato sa langit ang ang tatamaan, blessing ito, blessings. Sino gustong blessing ni Lord? Amen. Ito, bigyan ko kayo ng blessing. Pag-ukulan ng panahon, ang mga makakapaglago sa ating pamilya. Sa ating po mga pamilya dito, ginagamit ba natin yung oras? Do we still pray as one family? Kapag hindi na po tayo nananalangin bilang isang pamilya, nagkakaroon ng family devotion bilang isang pamilya, isa lang ibig sabihin niyan, we don't prioritize our family relationship sa Diyos. Amen? Bakit ka nagtatrabaho? Importanteng mahalaga. Correct? Pero kapag wala tayong oras sa ating pong mga pamilya upang tipunin sa ating pong pananalangin, isa lang ibig sabihin nun, we don't prioritize it. Kagaya ng family devotion, sama-samang pananalangin at pagsama-sama sa pananambahan sa iglesia tuwing linggo. Hanggat maaari, wala pong maiiwan sa ating pong mga bahay. Amen? We need family prayer. Kailangan po natin ng family devotion. Kailangan natin ng family prayer. Amen? Mga kapatid. Isa sa mga natutunan namin sa mga estudyante na galing mainland China,
Hindi ko mabanggit ang mga pangalan sa Chinese. Hirap-hirap. Bago sila matulog, every day, lumilipat sila ng kwarto. Sabi ko, gamit ang isang interpreter. Opo, literal. Talaga, kailangan may interpreter ka talaga. Kasi Chinese department po sila, they are not required to speak English. Kami po sa English department. Hindi po nila tinatapos ang gabi nang hindi sila nananalangin. Kaya minsan akala ko nag-aaway. Literal. Binuksan ko yung unang layer ng pinto. Tapos gumanon ako. Akala ko nag-aaway. Ngayon pala, tumutunog yung gitara. Nagpe-pray. They pray out loud. Okay. Akala ko nag-aaway. Minessage ko. At in-interpret nila sa pamamagitan ng AI. Yung mga Facebook ngayon, di ba? May AI. Sabi ko, narinig ko kayo at nakala ko nag-aaway kayo. Alam nyo kung anong sabi niya? Ang ganda ng sinabi niya, hindi ba normal at natural sa isang mananampalataya na tapusin ang araw sa pagpapasalamat at pananalangin sa Diyos? Alam nyo, ako'y nasampa. Ako ay higit pa sa sampal ni Sherry Hill. Oo nga, no? Ang dami-dami nating pinagkakaabalahan. Maglaba, magplantsa, magluto, magtrabaho. Pero hindi nagiging natural sa sistema natin yung mga spiritual na mga bagay na kapag pinaalala sa atin ay tila baga bigat na bigat tayo't daig pa natin ng niyanig ng lindol dyan sa Mindanao. From that time, tumatak yun sa isip ko. Sabi pa nga, for a Christian, it is a natural spiritual activity to end our day with gratitude and thanksgiving. Wow! Ito po ay mga Chinese na kung saan hinahunting sila ng Communist Party ng China. Kasi ayaw kasi ng China yung impluwensya ng Kristyanismo. Amen? Kapag bibisitahin po tayo ng ating Panginoon sa ating po mga bahay tuwing gabi-gabi, anong maabutan po niya? Away. Away na pinagkakasundo. Amen. Amen. Titakan natin. Anong maabutan niya? Amen. Paano po natin tinatapos ang ating bawat araw? Amen? Pangalawa, nautos po ng ating Panginoon, huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kulang ng ON. Una, gamitin yung oras ng tama. At nakita na natin yung mga application. Pangalawa, ang sabi dito ay huwag kayong maging hangal. Kausap po ni Apostol Pablo dito yung mga mananampalataya. Sabihin mo, kapwa mananampalataya. At sabihin mo dyan, huwag ka muna matulog. Amen? Gising. 11 beses pong ginamit ang salita pong ito. Tinawag po ng ating Panginoong Kristo na hangal, yung mayaman na nag-iimpok, pero walang paghahanda sa kanyang spiritual na buhay. Ang salita pong hangal ay ginamit din po ng pamumuhay ng pabaya. Ayun. Kabaligtaran po ito ng taong marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. So kapag sinabi pa lang taong hangal o mangmang sa Biblia, pabaya sa buhay, walang disiplina sa buhay, walang pagsunod sa Diyos sa kanya pong buhay. Kaya po ang salitang unawaing mabuti, ibig sabihin niyan, may narinig ka, may naobserbahan ka, at pinapansin mong mabuti. Amen? Sa lumang tipan, ang tunay na pangunawa ay itinuturing na kaloob ng Diyos at hindi basta galing sa tao. Ibig sabihin, hindi pala natin pwedeng unawain ang kalooban ng Diyos sa ating sariling lakas at karunungan lang. Kaya nga sabi ng Kawikaan, trust the Lord with
all your heart, and lean not on your own understanding. Kaya naman, higit pa ito sa kaalaman ng katotohanan lamang, hindi lamang po ito katotohanan sa pagkaalam, kundi ito po ay matalinong pangunawa na may bunga sa buhay. Ang kakulangan ng pangunawa ayon po sa Biblia ay hindi lamang dahil kulang sa kaalaman, kundi dahil sa pagtanggi ng tao sa Diyos. Ibig sabihin, tayo mga mananampalataya, kapag pala tayo ay nagdedesisyon at hindi po natin nauunawa ang mabuti ang kalooban ng Diyos, kailangan natin ng karunungan na galing sa Diyos. Amen? Amen. At kung wala tayong karunungan na galing sa Diyos, paano po natin mauunawa ang mabuti ang gusto niya? Amen? That is true. Example, Nay, sobra po yung sukli ng tindahan. Ang dapat lang po na sukli ko, 50. Nagkamali po yung tindera, binigay 200. Pag ang isang mananampalataya, sinabi niya, anak, kasalanan yan ng tindera, ba't hindi siya nagbibilang, wag mong ibalik, blessing yan ni Lord. Next time na lang. Sa tithes na lang po, sa tithes. Ibalik ka lang next time. Pwede naman. Tapos pumasok sa FCC Manila, kinuha yung kulay blue na tithes and offering, Paldo. itinaas ni Pastor Mark ang offering at sinabi ng magnanay na yon, to God be the glory. You provide. God provides. God provides. That's good. All the time. Oh no. Kailangan natin ng karunungan. Answered prayer. Amen? Yung bang ating kaya hindi po natin, at paano natin mauunawa ang mabuti yung kalooban ng Diyos kung tayo po ay perfect stranger sa salita ng Diyos o kung tayo ay estranghero. Amen? Ano ang kinain o kinagat ni Eva at Adan? Pastor Mark, ako, buko. Nung nagba-Bible study ako sa mga women's nung pandemic, di ba? Sino ang napako sa krus? Si Joshua. Si Joshua na pala napako sa krus. Di ba? Hindi ba? Oo pala. Meron ang pinag-uusapan yung po mga classmate ko sa isang subject. Biruin ninyo, si Kristo humingi na pala ng tawad. Sabi niya, nakita ko si Jesus Christ. Nakaganyan pa. Sabi niya, ano sabi? Humingi daw ng tawad sa akin sa lahat ng pagsubok sa buhay. Humingi ng tawad. Mga kapatid, maaaring tawanan natin, subalit how about us? Tayo ba ay perfect stranger dito sa salita ng Diyos? Amen? Paano natin maunawaan yung kalooban ng Diyos kung mas alam pa natin ang buhay ni Chris Aquino, kung kailan sila naghiwalay ni Philip Salvador? Diba? Anyari po sa atin? Kailangan pa bang dumating sa pagkakataon na magkaroon ng national persecution sa Pilipinas para seryosohin natin? Alam ba ninyo kung bakit lumalago ang mga Kristiyano sa ibang bansa? Kasi persecuted sila. Ibig sabihin ba niyan ay kailangan po natin ng national persecution para magkaalaman na? Kailangan ba talagang dumating sa punto sa kasaysayan natin na ang Bible ay ipagbawal na? Na kailangan muna nating humingi ng permiso sa gobyerno at sumulat ang ating pong ministry para humingi ng permiso para makapag-gather? Na kailangan bawat churches ay may mga guard ang gobyerno i-check kung talagang nag-worship ba talaga tayo? Kailangan ba talaga tayo humantong sa ganon? We really, meron talaga tayong epidemya.
Epidemya na kung saan yung kalooban at relasyon natin sa Diyos mas matamlay pa sa pinakamatamlay at mas pundido pa sa pundidong ilaw. Why? Kasi estranghero tayo sa salita ng Diyos. Gusto nating lumago, magpakalalim, sumunod sa Diyos, maparangalan ang Diyos sa buhay natin, pero detached. Wala tayong relasyon sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? Huminto na tayo sa pagninilay-nilay. May Bible study naman kasi, may prayer meeting naman kasi, may Lord's Day naman kasi. What if ipagbawal na yun? Anyari po sa atin. Kaya dapat unawain ng mga mananampalataya ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, application na tayo. Yung mga natuto at mga tinuruan ayon sa katotohanan, sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang dapat manguna. Kaya po tugon ng iglesia, basahin po natin. Lahat. Pangunawa sa kalooban ng Diyos. Marapat na unawaing lubos, hindi sa sariling kaalaman, kundi sa kaloob ng Diyos na karunungan. Kaya po, magsasabuhay, naglalaan pa po ba tayo ng ating pagninilay at pagbubulay sa mga salitang ating naririnig sa bawat araw ng Panginoon, o tayo po ay nagmamadali pa? Amen? Amen. Halimbawa, after nito, pinag-uusapan ba natin ito pagka-uwi ng bahay natin? Mga kapatid sa FCC Manila? O kung hindi mo man kasama yung pamilya mo dito, pinagbubulahin mo ba ito ng personal? O kung kasama mo man ang pamilyang ito, pinag-uusapan nyo? O nga, no, anak. O nga, dad. O nga, mom. Ang dami pala nating nasasayang na oras na hindi natin nailalaan sa Panginoon. Di ba? Ang dami pala nating naibibigay sa mga bagay na kung tutuusin, pwede naman nating ilaan sa mas ikakalago natin. Amen? Buong pusong makinig, magnilay at magbulay sa salita ng Diyos kapag ito'y pinapangaral. Amen? Amen. Kapag tayo po ay darating po dito sa linggo, huwag muna po tayong makipag-usap sa ating pong katabi. Amen. At huwag muna pong makipagtsikahan. That is the truth. Mga kapatid, ang pangunawa sa kalooban o nais ng Diyos, pangatlo, ay bunga o resulta ng isang disiplinado, marubdob, masipag at ganadong pag-aaral at pagninilay ng kanyang salita at mapagkumbabang pakikinig ng mabuti at makadiyos na payo. Amen? Amen. So therefore, ano ang ginagawa natin, mga kapatid? Next week, ang banal na spirito ang nagpupuspos upang tayo ay maging matalino at hindi mga mangmang na mga mananampalataya. Yun po ang pagpapatuloy po natin.